Engineer, nakikita natin ngayon ang Pangulo at ang kanyang mga kasama na naandito na sila sa bahagi ng Pasig River kung saan Welcome to Romis Update Channel. Tinitignan nila itong bagong development dito. Nasa likuran nila ang Quezon Bridge na nagdudugtong sa bahagi ng Arroceros Forest Park at Quezon at ang Quiapo. Quiapo. Mahalaga rin ito, no, na nagiging konektado ang iba't ibang lugar dito sa Maynila dahil lang dito sa ating bagong gawang proyekto. Sa bago nating Phase 4 ng Esplanade, madali nang makakapunta ang mga tao sa tulad ng lugar ng Quiapo na kilala sa isa sa mga pinakamataong lugar dito sa Pilipinas. Makikita din natin dito ang Quiapo Church na laging dinadagsa ng mga tao. Kaya ini-expect natin na mas marami pang pupunta sa Pasig River Esplanade. Meron ba tayong datos, Engineer, na parang expectation natin kung ilan ang dadagsa na tao araw-araw dahil dito sa proyektong ito? Ngayon, meron tayong 6,000 to 10,000 foot traffic sa existing Esplanade pa lamang natin. Ine-expect natin na mas dadami pa to or magiging doble ang rami nito dahil sa Phase 4 Esplanade. Wow, okay. So sa pagkakataong ito, nakikita natin ang Clearbot na tinatawag natin, Engineer. Sa kasalukuyan, ito ay bahagi ng proyekto ng ADB, Asian Development Bank. So baka mas maibahagi mo rin sa amin ang mga detalye ng Clearbot na ito, Engineer. So ang Clearbot ay isang AI-powered self-drive, AI-powered at solar-powered na robot boat na ginagamit para makolekta ang basura sa mga ilog. So gamit ang artificial intelligence, meron din tong camera system na kaya nitong makilala ang mga uri ng mga basura tulad ng plastic bottles at mga iba-iba pang debris. So sa madaling sabi, ito ay parang robotic garbage collector sa tubig na matalino at very environmental friendly dahil hindi ito kumukonsumo ng gas o diesel. Sasabi nating ang paggamit nito ay hindi makaka-contribute sa pollution. Wow, napaka-high-tech na nito, Engineer. At gusto ko lang malaman, ito ba ang unang pagkakataon na gagamit tayo ng ganitong klase ng AI-powered, solar-powered equipment para linisin ang Ilog Pasig o paano ba ito? Nagkaroon na ng first launching ng Clearbot noong Oktubre sa Pasig LGU. At ito na ang pangalawang beses na binigyan tayo ng Clearbot ng ADB. Ngunit ito ay pinahiram sa atin lamang sa 6 months at hopefully ituloy-tuloy na natin ang paggamit ng Clearbot. Napakaganda ng Clearbot na ito, no? At inaasahan natin na mas malilinis pa natin ang Ilog Pasig dahil sa proyektong ito. Pero gusto ko lamang din paalalahanan ng ating mga kababayan na meron din tayong kanya-kanya nating responsibilidad pagdating sa pagtatamang waste disposal. So kung maaari, ang ating mga kababayan ay magkaroon din ng disiplina pagdating sa tamang pagtatapon ng basura. Importante yun, itong mga cities, itong mga barangays na nakatira dito malapit sa Ilog Pasig ay mas maganda kung magkakaroon tayo ng sarili nating mga inisyatibo para hindi natin mapalala ang sitwasyon at makatulong tayo sa rehabilitation ng Ilog Pasig. So ngayon po, makikita po natin na si Presidente Ferdinand Marcos at Liza Araneta Marcos, ang ating First Lady, together po kasama ang Presidential Advisor natin at si Mayor Isko Moreno po, pinapakita po ang ilalim ng makasaysayan at makabuluhan na Quezon Bridge patungo sa Arroceros Park na kilala na merong mga native plants at maraming bird species dito.
Napakaganda nitong nakikita natin dito sa screen, ano? At bukod dyan, engineer, na balitaan ko rin na magkakaroon daw ng mga commercial spots pa, commercial stalls dito sa kahabaan ng Phase 4. Gaano kahalaga ito para sa ating mga micro, small, and medium enterprises naman? Kasi doon sa ating Phase 1 to 3 ay meron na silang mga ganun na talagang dinadagsa rin ng mga tao. So, napakahalaga ng Pasig River Esplanade sa ating mga MSMEs dahil ito'y nagbibigay sa kanila ng oportunidad na maghanap buhay at magbenta dito sa Esplanade. Sila rin ang nagbibigay buhay sa dagsa ng mga tao dahil maliban sa pasyalan, nagiging interesado din ang iba't ibang kababayan natin na subukan ang iba't ibang putahe na makakain dito. Sa kasalukuyan, meron tayong around 140 stalls na sa ating existing esplanade at for sure, mas dadami pa to dahil mas madami ng dadagsang tao. At dito sa Phase 4, engineer, siguradong magkakaroon din tayo ng mga commercial spaces, ano? Sigurado po yan. Saan po natin balak ilagay ito naman kung nakikita natin dito sa screen natin ngayon?